here. At maraming salamat po. At malamang madami na kayo napakinggan. At mula pa doon sa una, redemption sa patungkol sa kaligtasan. At mga paalala, sessions. At sana nakinig sa lahat. Dahil ang isang Kristiyanong lumalago na tutong makinig sa instruction. Mula pa nung elementary nang tinuro sa atin. Bumili yung kalbo ng hair grower, anong nakalagay doon sa instruction? Panoto. So, amen? So, makinig sa instruction, makinig sa Word of God, amen? Tayong tumayo, let's open our Bible, Zechariah chapter 3. Amen? Makinig tayo sa mga panoto natin buong araw, amen? At Zechariah chapter 3, verse 1 and 2. At actually, ako, bibili na rin ako noon. Zechariah chapter 3. Chapter 3. Sabi ng Bible, sabay-sabay nating basahin. Zechariah chapter 3. Okay, andyan na kayo? Zechariah chapter 3. Sabay-sabay, ready? Verse 1 and 2, ready, read. And he should be Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord hath chosen thee. Is not this a brand plucked out of the fire? So sabi ng Bible, yan, is not this a brand plucked out of the fire? So ating pag-uusapan ay redeemed from peer pressure. Redeemed from peer pressure. Let's pray. Lord, pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng Word of God. And thank you, Lord, for this opportunity to preach. And tulungan niyo po, Panginoon, kami na makita namin how the blessings of being in a great company of a great crowd. At ang mga nagdadalawang isip pa na iwan ang mundo at ang mga kaibigan sa mundo, I pray, Lord, at kausapin niyo po through this message, Lord. This is in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Itong peer pressure ay na-experience namin first-hand, of course, kahit sino namang mga pastor na kalaban ng mga simbahan ay sa mga kabataan ay peer pressure. At meron kaming isang nag-full-time at yung family niya ay nakatuko, may Bible study at yung anak niya nag-full-time. Pero for some reason, yung nanay, sabi niya, wala namang single mom, so kailangan niyang umalis. So punta siya ng ibang bansa. Naiwan sa bahay ay yung kuya, yung pangalawa, at yung bunso na babae. Dalawang lalaki, isang babae. At umalis siya, nag-full-time pa sana yung lalaki, pero hindi din kanaya. Pagbukas ko doon sa pinto ng CR, pagtingin ko, may mga ashes ng sigarilyo. Parang talagang nagmamatigas. Tapos mayroon pang, para hindi maamoy, binuhusan nilagyan ng kalamansi. So afterwards, wala din siya sa full-time ministry. At yung magulang sa bahay, walang kasama. So eventually, nagtayo ng gang. So talagang, kumbaga kung nagpastor lang, may leadership. Sana eh. Pero nagtanayo niya gang, tapos isang araw yung isang full-time, sabi sa akin, Pastor, ay mayroong riot sa lake. Doon sa amin, mayroon doon 7 lakes. Isang lake, may riot po doon. At yung mga nag-riot ay, yung pala, uso ngayon sa Facebook, yung mag-riot, tapos ipopost sa Facebook, tapos pag-post sa Facebook, ay may mga points din siya, madaming likes, magkakaroon ng likes, hanggang magsusuntukan sila doon. At sabi niya, Pastor, yung dalawa magkapatid, ay yun yung isa dating full-time natin, at yung isa dati nag-a-attend sa atin ng kapatid, at yung kalaban nila ay mga dati din nag-a-attend sa Sunday school. What a testimony. Kaya sa Panginoon. Mga full-time pa yung isa, apat nagbungguan, no? Nag-riot doon, magkapatid sa magkapatid, mga dating Sunday school, na lumaki Sunday school, na umalis sa tamang company, nadala ng peer pressure. Biro mo, andun na, full-time na, andun na.
Kapag nasa minister ka, kumbaga, yun na yung mga cream of the crop, kumbaga. Kasi tinuturuan ng maayos sa buhay, umalis pa, at yun ang tinayo ay gang. Samantalang yung ibang mga binata dito, yun may gang din. Gang tingin na lang. Pero kapatid, sabi ng Bible, we are a brand plucked out. Ito, si Joshua the high priest is like a brand, tulad sa brand plucked out of the fire. A brand is a piece of wood snatched out of the fire before it is completely burned. At sabi ng Bible, si Joshua is not this a brand plucked out of the fire. Ito yung brand. Diba? It's like this. Riot. You're a brand. Sabi na ba si Joshua, brand, is not this a brand plucked out of the fire? Alam natin, di ba, yung salvation, yung redemption, we are redeemed from the penalty of sin. Salamat sa Panginoon, that's past already. We are redeemed from the penalty of sin. We are snatched out of the fire. Salamat sa Panginoon, sa Kristo'y namatay, nilibing, nabuhay, naguli. We're redeemed from the penalty of sin. You are snatched out of the fire, kaya sabi ng Bible, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire. At soul winning. We pull people out of the fire. You're a brand plucked out of the fire. Salamat, yun ang first message about salvation ang pinakamahalaga. Kumbaga sa baseball, it's the first base. You cannot go to the home run without the first base, and the first base is salvation. At pangalawa, salamat na tayo niligtas sa penalty of sin. Lahat tayo ay makasalanan. Si Pastor Ed, napakaingat sa katawan. Si Pastor Arnold, maingat sa katawan. Pastor Dante, maingat sa health. Tatlong bagay ang pinakaayaw namin ay yung tatlong S: salt, sugar, and saturated fats. Pero ang pinakamasama doon ay yung salt kasi it's a sin. Lahat tayo nagkakasala, amen? Mabuti lang tayo yung niligtas from the penalty of sin. Somebody died for you and for me. You're redeemed by the blood, saved by the blood of Jesus. Lahat tayo nagkakasala, at usually ang tao na walang sala ay wala ding sofa. Sige, process, amen. Thank you. 1 gig, slow, amen. Mabuti ligtas tayo from the penalty of sin. Pangalawa, we're redeemed from the power of sin. Being redeemed from the power of sin. It's a daily battle. Sabi ni Paul, I die daily. Pangatlo, we will be redeemed from the presence of sin. It's future. It's a rapture. Pag nasa langit na tayo, we will be redeemed from the presence of sin. Pero yung penalty of sin, past na yun. Are you saved? Yeah. You're redeemed from the penalty of sin. So ang battle ngayon is that redemption from the power of sin. Kaya yun ang aking title, yung being redeemed from peer pressure. Ano yung peer pressure? Peer pressure is when friends, classmates, or people around you influence your choices, whether good or bad. Yun ang peer pressure. Nai-influence ka eh. Nai-influence tayo. Peer pressure is when friends, classmates influence your choice. Peer pressure is the force of influence from others that makes you do what the crowd wants instead of what is right. Nadadala ka ng crowd. Nagpapadala ka, dumadala ka sa nadadaan ka sa, sumasabay ka sa agos. We need to be redeemed from peer pressure. A brand plucked out of the fire. You're already plucked from the penalty of sin. But every day, wag ka nang bumalik dun sa power of sin. Doon na tayo galing. Number 1, don't warm yourself in the fire. Don't warm yourself in the fire. Tanggal ka na nga, nilagay ka na sa tamang simbahan. Nagpapainit ka pa dun. Yun ang problema ni Pedro sa John 8:18.
Ating buksan John chapter 8, verse 18. John chapter 8, 18:18. John 18:18. And the servants of the officers stood there who made a fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself. Habang ni-interrogate si Kristo, si Peter ay umabol at andun siya warming himself in the fire. Of course, it's a picture. It's a picture of Christians. Na alam mo, nasa Panginoon ka na, nasa church ka na, nasa gawain ka ng Panginoon, pero you are warming yourself in the fire of unbelievers, of the wrong crowd. Andun kasama ka nila, ginagawa. You're mixing and mingling with the unbelievers and with the worldly crowd. Yun yung peer pressure dun. Kaya no wonder sa verse 25, 18:25, and Simon stood and warmed himself. They said therefore unto him, Are not thou also one of the disciples? He denied and said, I am not. Nagsinungaling si Pedro. Di ba kasama ka nila? Sabi niya, hindi. Alam mo, usually, di ba dati, okay ka naman ng bata ka, sabi nila, mga bata hindi daw sinungaling eh. Nagsinungaling kang magsinungaling nung nagpabarkada ka na. Saan ka galing? Sa school po. Anong ginawa mo? Nag-project po. Yung pala, iba na yung pinaproject mo, yung classmate mo na pinaproject mo na. Balik-balik na sa bahay, niligawan mo na, walang kalaman lang yung magulang mo. Alam mo, when you're warming yourself with the wrong crowd, nagsisimula ka na magsinungaling sa iyong mga magulang, nagsimula ka na magsinungaling sa iyong area leader, nagsimula ka na magsinungaling sa iyong pastor. Nasa office na, huling-huli na, may ebidensya, nagsisinungaling pa, hindi po. Sinungaling! Hindi mo kailangan magsinungaling when you're in the right crowd. Hindi mo kailangan magsinungaling na ginabi ka dahil sa soul winning. Hindi kailangan magsinungaling pag ginabi ka dahil nag-practice ka sa choir. Ang sarap na nasa Panginoon, you have the peace that passeth all understanding. You're a brand plucked out of the fire. Don't warm yourself in the fire. John 18:25, sabi ng Bible, nagsinungaling siya. Then Matthew 26, verse 73 to 74, sabi ng Bible, Matthew 26, verse 73 to 74, and after a while came unto him, they had stood by and said, Peter, surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. And they began to curse and to swear. Began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. Alam mo, when you're nagdadarang ka sa fire, andun ka, bumabalik ka, nagdadarang ka sa fire, already a brand plucked out of the fire, nagdadarang ka pa sa kabunduan. Si Pedro, nagmura na. Nagmura. Paano ka ba magsalita ngayon? Nung lumabas ka ba sa tiyan ng nanay mo, nagmumura ka na? Ba't ang dumi ng bibig mo ngayon? Sa church pa, amen, amen ka, glory to God. Alam mo na yung mga lingwahe. Pag nag-testimony ka, ano yung dulo? Ano yung dulo testimony? To God be the glory. Yung iba, kasinungalingan lang yun eh. Kasi pag nasa computer shop ka, ang dumi ng bibig mo. Habang pinaganda mo pa yung tawag, ang tawag mo trash talk. Ang tawag trash talk? Basura. Habang nag-computer shop ka doon, andun yung mga pinakamalutong na mura, habang pinapatay mo, ginangat-gat mo, ay mga hindi mo spelling na salita. But, nung lumabas ka ba sa tiyananay mo, may kasama kang computer? Di ba naging ganyan ka lang dahil napabarkada ka? At ngayon, hindi lang lalaki, mga babae na, nag-computer na din. Tapos ang matindi pa dito, yung kalaro mo sa computer shop, babae na malaswa yung itsura. Kamunduhan, kalaswaan, kadumihan ng bibig, yan yung crowd mo. At ang Diyos, He abhors it. It's an abomination. God hates it. You are already a brand plucked out of the fire. Don't warm yourself again in the fire.
Amen? Kapatid, di ba, yung mga malinis sa katawan, ikaw pa yung pinakatakot na madumihan. Eh, yung mga taong grasa, hindi na yung takot madumihan eh. Ando na sila eh. Hindi ko alam, no? Kasi, parang sa school, di ba naiinis kami sa school? Kung sino pa yung mataas yung grade, yung pa hinayang na hinayang, ay 99 lang ako, pamisan 1 point na lang, 99 lang ako. Mantala yung 75, 74, masaya pa yun. Di ba, mahirap? Nang-insulto ka ba? 9 lang, 1 out of 10, 9 lang, pami 9.5, nakakainis. Kasi yung mga 2 at 3, masaya na yun. Amen? Bakit ganun? Kung sino yung payat, onting tumaba lang, sasabihin pa, ang taba ko na, ang taba ko na, ang taba ko na. Ang tawag mo sa mataba, balyena. Kasi ito nakakainis eh. Kung sino yung maputi, pag naarawan soul winning, at sasabihin pa, ang itim ko na, anong tawag mo sa amin? Nang-iinsulto ka ba? Ha? Nang-iinsulto ka ba, ha? Ang bihira. Ano ba yan? Ang itim ko na? Ano? Ang punto ko dito, kapatid, pag you are brand plucked out of the fire, si Pastor Ward nga napakaingat niya naman, picturean kasama ng mga politiko, na pastor. Kasi inaalaga mo yung testimony mo eh. You're already a blank plucked out of the fire. Ingat na ingat yung mga taong nalisan ng dugo ni Kristo. Ikaw naman, kasama mo sila araw-araw ang dumi ng pinag-uusapan nyo. Nagpapasang kayo ng mga malaswang videos. Okay lang sa'yo kasi sanay ka na eh. Sanay ka na. Yun ang kasama mo araw-araw. You need to be a brand plucked out of the fire. Number 2, don't weaken yourself in the fire. Don't weaken yourself. Matthew 26:41. Matthew 26:41. Sabi ng Bible, watch and pray that you enter not the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. But kahit na gano'n ka-spiritual, kahit kami mga pastor, even though the spirit is willing, the flesh is weak. At kahit na gano'n kalakas, pero may best friend ka na unbeliever, instead na sharean mo at madala mo sa church, ikaw yung nadadala niya. Mga barkada mo, imbes na imbitahan mo simbahan, ikaw na yung nadadala. Pastor, kilala ko ang sarili ko. Madami nagsabi ng ganyan. Kilala ko ang sarili ko. Mas kilala ka ng Diyos. Sabi ng Bible, the flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. The longer you're staying there, ay lalong bumababa yung tinatawag na defense mechanism. Yun yung problema ng may mga girlfriend at boyfriend. Sa una, ang layo mo pa kasi malakas pa yung defense mechanism mo. E pag araw-araw makasama kahit na gano'n ka-spiritual, lalo na pag gumagabi, alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi, bumabagsak na yung defense mechanism mo. The flesh is, nanghihina ka na. Kaya pag ikay nagdadarang, nung ako'y young people pa, ako'y naligtas, ako'y 17 years old. At nung ako'y bata, pinalaki ko sa mga magulang ko ng mga sagrado katoliko at bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung mga 5 kami magkakapatid. At yun ang instruction ng mga magulang. Bawal uminom ng alak, bawal manigarilyo, at sinapuso ko yun. Hanggang sa napunta ako sa Laguna, high school pa lang, 12 years old, hindi uminom ng alak, hindi nigarilyo. Sa school namin, yung school, bawal pag ikaw ay uminom ng alak, kick out ka dun sa school. So, after namin mag-graduate ng high school, nakawala kami. Ang una namin ginawa, nagkita-kita, at pagkatapos ay yun, nag-inuman na. First time ko makita nung lime tsaka nung alak na yung dalawang nguso, pinaganon. Tapos biglang yung green tsaka white naghahalo. Manghang-mangha ako kasi first time ko makita. Pero at that moment, ako ay 16, 17 years old, nag-inuman sila lahat. Ako lang yung tumanggi, hindi ako uminom ng alak. Wait a minute.
unsaved pa ako noon. Hanggang kailan ako makatanggi, andun ako. Hanggang kailan ako makatanggi, kasama ko sila. Habang tumatagal, pag ikaw ay meron, mamaya meron ka ng tama din. Mabuti lang isang araw, February 27, 2003, may magandang babaeng nagkaroon ng concern sa akin. Amen? Sinare sa akin yung simpleng paraan ng kaligtasan at tinanggap ko siya, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Diba, the flesh is weak, kapatid. Habang tumatagal, kapatid. Kaya, kapatid, di ba nung elementary ka, decente ka naman? Sino dito nung elementary pa lang, hindi ka na decente? Nung ikaw kinder, decente ka naman eh. But ngayon, habang nung nag-high school ka na, yan na, sinubukan mo na magpahaba ng buhok, tapos haba ng lalaki, haba na ahit dito. Eh, hindi mo alam mo, kabayo. Yung ipin mo ba naman, alam mo, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Nagpagupit pa lang ako this week, yung sa barbero, may nauna sa akin na gano'n, no? Dito, di ba tayong bilis ang tapos na agad eh. Pero siya, pagkagupit dito, ay, pambiro, dito ang tagal. Ang tawag dun sa kabayo, main. Yung dito ang tagal. Sabi ko, tanong ko yung barbero, kasi sabi, ingat daw siya, kasi pag nasira daw yun, masira kasi yung dito, ang tagal pala nun. Samantalang kung razor yun, matubos agad yun eh. Gwapong-gwapo ka naman sarili mo na long hair ka. Tulad ng preaching noong nakaraan. Kapatid, bakit naging ganyan na itsura mo? Wala naman ditong pinanganak na mukha na agad Koreano. Pilipino ka, hindi ka Koreano. Hindi ka Koreano, prenito ka, hindi ka Koreano. Pero salamat sa Panginoon, kapatid. Binabago tayo ng Panginoon. Kailan nagsimula ang pagbabago? Nung nakasama si Raymart. Amen? Nakasama ka ng mga tamang, maayos na Kristiyano. Nagkaroon ka ng tamang company, tamang friends. Nag-soul winning ka na. Don't weaken yourself in the fire. And number 3, don't waste yourself in the fire. Don't waste yourself. Numbers 23. Don't waste yourself in the fire. Numbers 23. Ating busan. Numbers 23 verse 9. 23 verse 9. Sabi ng Bible dyan. 26 verse 9. Itong sabi ng Bible. And the sons of Eliab, Nimwil, and Dathan, and Abiram. At least of Dathan. And Abiram. Sabi, the sons of Eliab, Nimwil, 26, verse 9, Nimwil, Dathan, and Abiram. These that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, they strove against Moses and against Aaron, the company of Korah. Which when they strove against the Lord. Verse 10, already read. Brad, ito si Korah ay nagrebelde against Moses. Ang ganda ng posisyon niya. Alam mo, sila ay lahi ng mga Levites at yung Levites, may 3 pamilya, Merari, Gershon at Kohath. At yung Gershom, ay yung Merari at yung Gershom, taga-dala ng curtains, taga-dala ng mga sticks, ay ng mga mga tubo-tubo, yun ang dala-dala nila. Pero sabi, sa mga Kohath, they must bear the most holy things. They bear the Ark of the Covenant. At sa linya na yun, ay andon yung si Amram, si Izhar, anak ni Levi. At doon sa linya, lumabas si Moses, kay Amram, si Moses, si Aaron, at si Miriam. At doon sa linya ng kabila, ay doon lumabas ito si Korah. Nasa linya ng mga Kohath. They bear the Ark of the Covenant, the most holy things. They are already privileged. Napakamalapit dun sa tabernacle. Pero si Korah ay hindi pa rin nakontento. Nagrebelde at kumuha pa ng company, si Dathan at si Abiram, 250 men.
At binanggit dito, sabi ng Bible, these are when the company died. This company, this group, it's a wrong crowd, it's a wrong company. 250 na kay Korah nahati yung lupa at kinain si Korah. At sabi ng Bible, dito ay si Dathan at sa bahay naman ay nasunog ng apoy. 250 men, yung unang chooks to go. Pero ito mapangsim dito. Sabi ng Bible dito, they are famous. Doon sa kabilang Numbers chapter 16, they were princes. They are men of renown. They have the ability. They are of the lineage of Kohath. They have the gifts. They have the talents. They have the privileges. They have the position. But they wasted their lives. They wasted their potential because of the wrong crowd. Yeah, but yung peer pressure usually, hindi lang sa mundo. Ang peer pressure din sa mga wrong crowd within the church. The rebellious crowd, the murmuring crowd, the complaining crowd, yung mga group chat na walang ibang ginawa kundi manira sa area leader, manira sa pastor, manira sa... Ang ganda sana ng mga potensyal. Lumaki sa Sunday school. Naturuan, but you are in the wrong crowd. You're listening to the wrong things. At yun ang pinagbubulay-bulayan nyo tuwing may meeting kayo, kumakain ka at umiinom kayo ng milk tea, yun ang pinag-uusap-usapan nyo. The wrong crowd, don't waste your life. Tanongin mo ngayon, may nangyari ba sa buhay nila? Nasunog, don't waste your life in the wrong crowd. Alam mo, hindi lang to sa church, problema sa mga school. Sa mga school, mga public school, problema nila yung mga group chats. Now, doon sa group chats, tisiraan yung teacher. Kaya, yung isang estudyante namin sa kanilang school, public school, pinagbawal yung group chats nung mga estudyante na sila lang. Na walang teacher. Doon nga sa mga public school, pinagbabawal, pero yung mga Kristiyano nag-uusap ng kung sino-sino. Sinisiraan yung mga authorities, leave that group chat. You're in the wrong crowd. Don't waste your life. Napadamay ka. Nasira yung magandang spirito mo na pinalay ka. The sweet and submissive heart ng magulang mo ngayon, rebellious na. Pag nakikinig ka ng preaching, yung utak mo, puro na rebellion. Because you're among the 250. Don't waste your life in the fire. Nasunog 250. Pero alam mo mga kapatid, hindi pa tapos yun. Next verse, sabi sa verse 11. Numbers 26 verse 11. Notwithstanding, the children of Korah died not. What? Kala ko, nung nahati yung lupa, ay kasama si Korah at yung asawa niya at yung mga anak niya. But wait, yung mga anak niya, sabi ng Bible, they died not. For some reason, nung una, probably they joined the rebellion. They are with the rebellion. But eventually, right on time, they were plucked out of the fire. They redeemed from the wrong heart. Probably, they're convincing Dad, this is wrong. Yung mga friends niya siguro doon sa 250, malito. Hindi ko tama. This is the wrong crowd. At right in the nick of time, sila'y tinama ang puso sa Panginoon. At nung nahati yung lupa, hindi sila kasama. Nung nasunog ng apoy, hindi sila kasama. Young people, you might be in the wrong crowd right now. You grew up in a bad background. You have a bad past. But your past should not define you. Your environment should not define you. God can redeem you. The children of Korah, from rebellion to redemption. Binago ng Panginoon. At hindi lang yung kapatid. Pag titingnan mo dito sa Psalms chapter 42, Psalms 42. Buksan natin Psalms 42. Psalms 42, sabi ng Bible. Sa Psalms chapter 42. Psalms 42. Sa taas. To the chief musician, Maskil, for the sons of Korah. 44, to the chief musicians, or for the sons of Korah, Maskil sa taas. At hanggang sa Psalm 84, these are the sons of Korah, which means, kapatid,
yung lahi ni Korah na kilala bilang rebellion. Korah means rebellion. Korah, nahati ang lupa, kinain ang lupa, ay binago dahil the sons of Korah refused to go with the crowd, refused to go with the 250. They were plucked out of the fire right in the nick of time. Young people, there's still time. Don't waste your life sa maling barkada. Don't waste your life sa maling kaibigan. Don't waste your life sa maling crowd. God will pluck you out of the fire. Hayaan mo kapatid ng Panginoon, tanggalin ka dyan. Ito yung magandang company kapatid. Sabi ng Bible dyan, and that, ano yung company na yan? Sabi ng Bible, this company, the earth opened her mouth and swallowed them up together with Korah when that company died, and that time devoured 200 men. Ang tawag sa nilang grupo, 250 and Korah? Company. Pero anong magandang company kapatid? What's the best company you can have right now? Psalm 68:11. The Lord gave the word. Great was the company of them that published it. Ito yung great company, mga soul winners. Yung company mo dati, mga basagulero, mga mukhang sanggano. Ito mo nga yung itsura ng mga kaibigan mo dati, ang layo na sa itsura mo ngayon, papalik ka pa ba dun? Samantala ngayon, nakabarong ka na, naka-necktie ka pa. Ang haba ng palda mo, nagwawalis ka ng sahig. Mas babalik ka pa dun. Ang mantalang pag soul winner ka, sabi ng Bible, those that publish the Word of God, that is the great company. Makasama ka sa grupo ng mga to, yung iba proud, ako ay nagkampana sa company ng Ayala, ako ay nasa company ng SM, pero ito kapatid, they're in the company of soul winners, and sabi ng Bible, yun yung great company. Sino sa inyo dito, graduate ng iba dito, sino sa inyo dito ang with honors, with high honors, and with highest honors? Taas ng kamay. Wow, ang dami. Malamang madami kayong napasahang test. Pero ano yung test na kung kailan ka nakapasa, doon ka mapaiyak? Pregnancy test. Kapatid, hanggang kailan mo papaiyakin yung magulang mo? Hanggang ngayon, kasama mo ba rin yung boyfriend mo na yan? Unbeliever pa! Breakan mo na yan! Pastor, ang hirap! Ang dami naming investment. Kapatid, pag-breakan mo ngayon o mamaya, huwag mo nang i-meet uli, i-block mo na agad. He deserves no explanation. Makinig ka sa akin, pag-breakan mo yan, sasabihin niya sa'yo, wait, mag-usap muna tayo for one last time. Ganoon na lang yun. Kita tayo sa Jollibee. Kaya tayo sa pinakamahal na restaurant, Jollibee. But alam mo, pag pumayag ka, ngayon, okay ka na eh. Eh, bumalik ka pa kasi nakumbinsi ka na mag-usap muna kayo sa Jollibee. Eh, sabi ko nga, when you're in the fire, your defense mechanism weakens. Dito, hindi na ako. Iiwan ko na girlfriend ko. Iiwan ko na boyfriend. Kaya pag ando ka na sa Jollibee, sabihin sa'yo, hawakan mo yung kamay ko for one last time. Sayang naman yung mga investment natin. Teka, wag kang tumingin sa labas. Look at me in the eye. Tumingin ka sa akin. Sabi mo, hindi talaga. Nag-decide na ako eh. Nag-decide na ako. Doon sa NBYC. Hindi na talaga. Sabihin niyo, okay, sige. Ito na lang. Before I let you go, I just want to say, I love you. Wala na. Laglag ka naman. Kasi pag blinak mo na, i-block mo na, maitim naman siya eh. Amen? Tama kapatid, tira mo yan. Isa pa, bakit wala sa Bible yung GF? Walang girlfriend sa Bible eh.
Ang meron ay betrothed tsaka wife na agad. Tsaka tanong mo, ngayon ang pangit na magkaroon ng girlfriend kasi noon girlfriend pa. Ngayon ang tawag ngayon, ang pangit ng word, jowa. Alam mo sa Tagalog, ang tawag doon, sa Filipino, ang tawag doon, balbal na salita. Kabalbalan. Parang buhay mo, kabalbalan. Pag malayo sa Diyos, inaayos na, babalik ka pa doon. Don't waste your life in the fire. Nag-invest yung pastor mo, nag-invest ka. You are already redeemed, saved by the blood. You're plucked out from the penalty of sin. And we will be plucked out from the presence of sin. But right now, you be redeemed from the power of sin. By the blood of Jesus. 6 years mula ngayon, ako ay andon. Nag-try kami mag-outreach sa San Fernando, Pampanga. At ganito din, Holy Week. Andun ako, naka-white na long sleeve. Nanunundo na ako sa hapon para sa aming Bible study. Doon sa sinubukan naming outreach. Paglabas ko ng ganyan, San Fernando, puro doon mga Pampanga, puro doon mga nagkaganyan, sinakulot. At pagsundo ko ng ganyan, naka-white ako, pambihira. Dumaan yung nagkaganon. Ang tawag sa ganon? Pag pinetensya. At pagdaan ko talaga, tumalsik yung dugo dito sa white long sleeve ko. Kitang-kita. Pag sabi ko, pambihira. Kapatid, hindi mo na kailangang magpapako pa sa krus. You are saved by the blood. You are redeemed by the blood. You are plucked up on the fire. Don't go back. Don't go back, budid. Babalik ka pag uwi mo, wag ka nang bumalik sa barkada mo. You are now in a great company of soul winners. Doon ka sumama. Kapatid, sabi ng PNP, 60% ng mga kinikidnap ay mga incheck. Pero bakit di kinikidnap yung mga Bombay? Kasi pag Bombay, pati ransom, hulugan. Kapatid, Jesus ransomed you. He redeemed you by His blood. You are ransomed by His blood. Don't go back. Don't go back. Minahal ka ng Diyos. Sinong mas mamahal pa sa'yo? Kundi ang Ama sa langit na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino? Barkada mo? Yung gang mo? Na pag ikaw ay nasa ospital na, sino nadalaw sa'yo? Hindi ka na napupuntahan. Kasi takot din sila, baka mahuli din sila eh. Don't warm yourself in the fire. Don't weaken yourself in the fire. Don't waste your life in the fire. Redeemed from peer pressure. May isang itlog ng agila na gumulong sa nest ng mga pato. At siya'y napisa doon. Hindi niya alam na siya ay agila, pero nung siya'y napisa, nakita niya sa paligid niya ay puro pato. Tumindig siya na pato. Lumakad pato. Humuning pato. Isang araw nakita niya yung agila na lumilipad at nirealize niya, hindi ako pato. Agila ako. At sinubukan niyang tumayo. Stretch ang kanyang wings at lumipad. Ito lang sabi sa Isaiah chapter 40. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Hindi ka pato! Huwag kang sumama sa mga pato. You are an eagle. You mount your wings as eagles. May plano sa yung Diyos, kapatid. Sumunod ka sa Panginoon. Alam mo ba, na pag tinuka ka ng manok ng kapitbahay mo, pwede mong gawing tinola. Kasi ang tawag doon, self-defense. Kapatid, ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Pag-uwi mo sa bahay, yung barkada mo andyan naman, ipaglaban mo, you are saved by the blood. You are redeemed already. Fight the good fight of faith. Tayong tayo malangin, let's pray. Tayo malangin. Lord, thank you, Lord, for the word of God. We are redeemed already. Tulungan niyo po kayo, huwag nang bumalik. Salamat po, are redeemed from hell, from the penalty of sin. But today, it's an ongoing battle like Paul, I die daily. Help us, Lord, to fight. Uuwi naman yung mga young people kasama ng mga barkada.
kasama ng peer pressure. Help them, Lord, to stand. In Jesus' name, amen.